Maayong buntag sa tanan, ako si Anita Morales, nagpuyo sa Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Ako tong chairperson sa PGS Davao Organic Farmers Association. So Advocates and Farmers Association, DFAA, PGS DFAA, diri sa Davao City. So nagsugod ni o pag-advocate niya aning gitawag og participatory guarantee system, pag-garantiya, pag-certify o pag-guarantee nga ang organic product sa mga mag-uma tinuod jud nga organic, na dili siya organic no, pinaagi sa certification, pinaagi sa participatory guarantee system. Unsa man ang PGS, so ang PGS intended yun ni para sa mga gagmay mag-uma kay ang iyang ang iyang characteristic participatory siya. Buti pa sa participatory dili siya external ang ang tibuok with ganit, ang tibuok with na organization. Karanitan kami ang among tibuok organization na sa structure na mga mag-umag yun na organic pag yun mag-umag nga certified organic maura din maka peer review sa mga nag-apply pa. So dili pwede na ang farmer na dili organic dili maka-certify og mga farmer nga nag-apply. So gisugdan yun na siya katong gitawag na mong core group nga di makabuok. So kanot sila ang mohimo og nagdaan po na sa proseso nga sila pa ang nag-certify ani nila ang Bureau of Agriculture Fisheries standard. So nagdaan po ni sila proseso po nga gituman po nila ang sa ani standard, Philippine National Standard, Organic Philippine National Standard ug mga uban pa nga mga proseso para mahimo silang makakuha silang participatory organic certificate. So kana sila karon ang nahimong mga peer reviewer. Itawag na mo sa ila peer reviewer. Sila tong nag-review sa mga farms nga mo apply para certified organic farm. Ma'am, kung saan mo nagsugod ma'am nung nag-apply as PGS certified? Actually, pag kuman og amend kay kung may duman na to 2021 during COVID time na amend ang Organic Act. So nakasulod jud ta sa ang participatory guarantee system, nakasulod jud siya. Dili lang ang third party nga certifying body ang pwedeng mag-certify. Ang PGS pod gani nahimo pud siyang usa sa mga member sa National Organic Board karon natay sa ang PGS Pilipinas nato isip dako nga network mao ito'y nahimong member dito sa National Organic Board. So National Organic Agriculture Board. So nasugdan yun na mo dili na lang tong 2014, actually 2014, pero karong bago kay tungod kay gipasok naman pud na mo tong guidelines sa BAFS, the Bureau of Agriculture and Fisheries Standard. So nagsugod dito sa core group hangtod adto 2024 na nami 2023 kay last year 2024 1 year naman tong among 5 ka core group karon. So last February nahimo na-accredit ni sa isip ko sa organic certifying body. Kung sa importante ma'am nung ang usa ka mga farmers lang produkto ma-certify siya sa PGS as organic. Ano kay na importante gud kaayo kay siyempre ang mga consumer kung mayroon kang organic, kung saan niya pagkaibalo na siyempre pareha naman usay ang naong gawas kung daan siyang pila ka adlaw kung ikumpara man gyud ang kung tanawon lang sa mata adlaw po nga pila ka adlaw kaning mga organic product dili gud siya malata bisan 3 days. So ang mga organic na dili organic pagkita na ninyo panangtan talong within 3 to 4 days lata na siya anang na gid ba, pero ang organic mo mulaya lang siya pero dili siya malata. Tungod kay mo nang kaibahan kung tanaw na to physically pero magpaabot mabataan na, so ang mo nang gibuhat na mo i-certify gud siya, tagaan gud siyang certificate kay mudaan man siyang proseso kay naa may mga guideline at tuon jud i-review na mga standard na iyang i-follow na dito i-assess na siya dito sa i-review na siya dito sa mga katong gitawag ng core group din mudaan gud siya mga integrity gud mga details nga hantod matagaan siyang certificate.
Ma'am, in summary mo, ano ba ang proseso sa inyong pag-certify? Primero, apply siya. Na may application form. Kanang application form, na po na yung mga require ng mga papel, no? Pananglitan. Kung dili siya tagya sa yuta, kinanglan na siya permit gikan sa iyang amo o gikan tagya sa yuta. Nga napon siya certification gikan sa barangay or sa kanang municipal agriculture office na dugay na gid siya na nag-organic ng area ha. Na napon siya katutong mga detalye, no? Sa mga papilis ng kinanglan. Kanang nga papilis, hatag na niya dito na man may gitawag ng management committee, i-review na namo kung kompleto yung papilis, amo na lang endorse na to sa peer reviewer. Ang MANCOM or management committee, mao na to mag-identify kinsay peer reviewer nga ipadala dito. Ako dito lugid na kabuok na peer reviewer ang mga to. So kay kinanglan kay naaman ko sa ay magpaano sila crops, sa livestock, sa processed foods. So mo nang tulogin na sila mga to sa area. Kay mo tanaw dito kung gibuti sa but sa peer review, tanawon din nila ang practice, wa pa sila makita ang sumala sa iyang kinama po na yung management plan good nga iyang i-submit. Kung may iyang may naa sa area. May unsang crops na itong crops na iyang ibutang, iyang gisapulog, mga vegetables ba, mga saging ba, mga durian ba, ano. So mauna siya. Pagkauman, ang report sa peer review, ihatag na po nagbalik dito sa certification body. Gikan sa certification, sila na po itong magtukon kung katong gi-report sa peer reviewer, tama ba? Base sa standard po, kay kabaluan ng certification body, pag okay na siya, ibalik na po niya ang paper dito sa MANCOM. Ayun siya nga, okay na ni. Ito yung mga non-compliance, ang humana niya, etc. etc. Hatag na po niya sa MANCOM, dito na ang MANCOM na mahatag o certificate. Ma'am, unsa ba ang ma'am kalahian ma'am sa katong third party na certifying body o kaning PGS na certifying? Dakong kay kalahian, sir, kay actually ang third party manggod, ang ilang peer reviewer, dili sa sulod. So, buti pa sa external siya. Nangit sila peer reviewer nga nagakikan sa Manila. Kung nasa man sila, pangitan ang Organic Certification Center of the Philippines, Manila-based na sila. So, kung naay magpaano diri, manhi sila diri, nasa ang farmer na magpa-certify siya, so sa plane ticket, sa hotel, na mabayan na sila mga more or less 70 per crop ha, per scope, o 50 to 70,000 per scope. Ang buti sa scope, panangitan, dahil sa imong ipa-certify, 70 na, yung magdugang kang crop, 70, 140 na imong ano for a year. Pero karong bago, 3 years na siya. Kumahal gyapon na para sa mga gagmay mag-uma. Ang PGS, para yun siya sa gagmay mag-uma. Kay karong bago, umani na certify, kay siyempre, daghan naman po kaiming kinanglano, no? Kay panangitan, ang pag-accredit sa usa ka PGS, ang ginana siya business permit, ang ginana siya BIR, ang ginana siya resibo, kay murang medyo man ang ginagamay na enterprise. So, ang nahitabo, napod may mga admin cost. Kaya siyempre, umadto nga reviewer, mukhaon mo din na, mamasahe. So, karon ang among gipangayo, 11,000. Hantod na nasa certification. So, mas barato mas barato siya i-compare sa third party. 3 years po na siya. Pag under na PGS certifying body. Sa lain mo po yung pila ba ka mga farmers na ako na-certify under sa actuang PGS po pa? Sa pagkakaroon, tungod kay February pa man yun yung organic certifying body, bali ni balik ni kay before, katong wala pa na-amend ang Organic Act na may mga 35 kabuok na certified. Dili na mo marinyo kay nag-abot man tong pagbago na pag-amend. So, bago lang man ni February, so sa pagkakaroon na lang ni pito pa. So, na yung mga applicant siguro nga next year, mga applicant ng mga 10 to 15. Pero may applicant karon. Oo, na. Pila position? Ang applicant karon na year, na sila 5, na sa pipeline na. Pero karong hapon, during sa atong
during sa ato ang opening kay ang formal opening alauna pa man no, nami duha ka buok na certified livestock o crops na among ihatagan certificate karong So, hapon. paano siya mag siyam na? No, appeal na siya sa 7. Kaya katong 5 na, tagaan naman na sila last year during sa ingon ni Gapon. Anyway, siya, last question na lang ako. Kung saan ito patawag na pang mga farms no na na sila, musulod sila sa organic farming? Kaya may program man ang City Agriculturist Office o City Vet Office na sila program sa organic. So, ilang ito sila, kanang mga agriculture technician, mag-istorya na mga seminar. Kami po nga na sa civil society group, na po ni mga panalitan kami naman ni sa Pizza Foundation, na po ang IDIS, kilala naman ang yung IDIS, na po ang mga organizations, mga babae. Nag-encourage sila sa mga member na mo shift into organic practice, tapos gikan din na itong willing, tagaan na mo orientation, membership orientation, na dito na ang process dahil man nasubo. Kasi naman, i-review na to. Kung sa'yo, benefits sa organic? Siyempre, una, ang lawas yun. Labi na karoon kay daghan na kay mga ultra-processed foods, no? Daghan na kay nagkasakit tungkol sa pagkaon. Kay basically, ang mga masakit karoon, labi na mga kabataan tungkol kay daghan na kayong accessible na kayong mga ultra-processed food, no? Mga junk food, na sa health na. Second nga, which is may pinakalalong ang environmental protection yun. Ay siyempre, kinbalo na mo na may climate crisis tungod di sa paggamit 40% ang nahatag ang contribution sa conventional farming nato sa climate crisis. So kinahanglan kita mo shift into organic farming na walay chemical, dili makadestroy sa soil, na basically mo di pinaka-importante. Dagan, salamat. Sige, salamat po.